po at kailangan pong mabusog tayo. Pumunta akong nagugutom dito, uuwi akong busog. Huwag na po nating patagalin pa, akin pong tatawagan ang maghahatid sa atin ng salita ng Diyos. Please welcome Sister Michelle Ann Deloria. Praise. Yan, praise God. Grabe. Parang tama yung sabi talaga ni Sis Mary Ann. No? Next week, sino yung sasayaw next week? Mga katatayan. So yung mga buto-buto natin dyan, mga yun pa lang, mag-exercise na, no? Magbatak-batak na ng katawan. Diba? Pangungunahan daw ni Kuya Arnel. Sasayaw daw siya ng baliw sa Panginoon. Diba? Praise God! Nakakamiss yung ganong sayaw nila. Talagang namimiss ko talaga yung sayaw nila. Ang lalaki ng mga katawan, pero ang lalambot ng bewang. Diba? Praise God! Sabi nga, kay Lord, ibigay natin ang lahat. Diba? So kung ano yung talento na meron ka, paggamit mo yan kay Lord kasi si Lord naman ang nagbigay. So, yan, purihin ng Diyos. Okay, so ready na po ba lahat? Mamaya na tayo maglinis, ha? Ang daming, design, mamaya talaga mga ushering. Ay, lahat pala tayo. Diba? Lahat tayo ay maglilinis yan. Lahat yan may pangalan, eh. Sige po, so ngayon, pinaunlakan tayo ng magarbong presensya ng Diyos sa araw na ito. 'Di ba? Pinaulanan tayo ng I thank God. Praise God talaga. Napakapalad natin ngayong araw na to. So sa presentation na yan, nakakatuwa. Ngayon po, tayo naman ay dadako na sa pakikinig naman, 'di ba? Kung kanina ginamit natin yung ating mata, nabusog tayo, ang ating bibig sa palakpakan, bibig sa pagsigaw, sa papuri sa Diyos, sa pag-worship. Ngayon naman po, gagamitin naman natin ngayon ang ating tenga at ang ating puso, diba? At ang ating isipan. So, huwag po muna nating hayaan na may ibang makadistract sa atin kasi sabi nung time nga na nasa biyahe ako, konting distraction lang yun. Pero sa konting distraction na yon, nakuha yung cellphone ko. Diba? So, wag nating hayaan na may makadistract sa atin or mawala yung attention natin or yung puso natin or mawala yung guard natin. Kasi, yun yung time na pwede tayong manakawan. Diba? So, gusto niyo bang manakawan? No, syempre. So, walang mananakaw na salita ng Diyos. Ngayon po, ibigay natin ang oras na ito sa pakikinig na salita ng Diyos. Pero bago yon, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Lord God, maraming salamat, Panginoon. Tunay nga, O God, na Ikaw ay Diyos na tapat. Ikaw ay Diyos na mabuti. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Sobrang salamat, Lord, kasi alam namin, God, na hindi talaga kami perfecto. Lord, nandun yung mga pagkukulang, pagkakasala namin minsan, Lord God, nadadapa kami, nagkukulang, nagkakamali kami, Lord. Pero salamat, Ama, dahil yung kahit hindi pa man kami perfect, yung perfection, God, on the way pa lang po kami. Pero ang gusto mo ngayon, Lord, ay hindi lang yung perfection, kundi ang aming attention. Kaya Lord, sa araw na ito, hindi namin nahayaan, Panginoon, na kami po ay madistract. Kasi ang tema din po namin ngayon, God, ay discipline. Kaya alam ko, Lord, na ito yung gusto mo rin pong ibahagi sa bawat isa sa amin, Panginoon.
na maging disiplinado, walking in obedience, Lord. Dahil sa disiplina, Lord, nagkakaroon ng kapayapaan, nagkakaroon ng kaayusan, at lumalago kami, Panginoon. Kaya, Ama, hayaan niyo po na ang bawat isa sa amin ay matutong maging disiplinado sa isip, sa salita, at sa aming gawa, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Naway tulungan mo kami maintindihan at maisapuso ang iyong mga salita sa oras na ito. Gayon din, Ama, pakalinisin niyo po kami mula ulo hanggang talampakan, yung isip at puso namin, Lord. Linisin at dalisayin mo, Ama. Nang sa gayon, wala pong maging hadlang at maging katatawanan ang kaaway sa pakikinig namin sa oras na ito, God. Hindi niya kami pwedeng madaya, hindi niya kami pwedeng malanlang kasi nilinis mo na kami, Panginoon. Salamat, salamat po sa iyong papuri at pagsamba sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Yan, so, grabe, no? Ang tema po natin ngayon, kasi nung last week is nag-usap po kami kung ano yung magiging tema natin. At ang naging tema natin ay ang walking in discipline. Oh, gumanon si Trisha. Oh, parang nakakatakot daw. Diba? Parang walking in discipline. Ano ba to? Yun ba yung ano? Yun ba yung paglalakad sa pedestrian lane? Diba? Para hindi ka mapahamak or diba, hindi ka mahuli. Katulad ni, may experience dati dito, nahuli daw kasi hindi naglakad sa pedestrian lane. Diba? Ngayon, makikita natin yung paano ba talaga yung pag-walk in obedience. So, yung unang revelation for this month, ready na ba kayo? Ang unang revelation for this month is discipline in mind. Ba't nakita mo? Ay, yun pala. Kala ko naman may suspense pa. Balak ako dyan yung may sumasabog-sabog din. Ganun. Discipline in mind or disciplined mind. Bakit kaya yan yung pinakauna na ni-reveal din ni Lord sa araw na ito? Kasi alam niyo po ba, na nung nagsisikli na ako kay Lord, eto talaga yung inaniya sa akin na, eto yung imensahe mo, eto yung para sa'yo, eto yung pinakamahalaga. Kasi, though marami talagang discipline na napakahalaga, pero eto yung ni-reveal niya sa akin na eto yung ituro mo kasi eto din yung magmamanifest. Diba? So, yung una, discipline and mind. Alam nyo ba na whatever comes outside comes from the inside? Diba? So, for example, sa morning pa lang, pagkagising mo, inisip mo na, ay, nakakapagod magtrabaho. Diba? Ayoko na, nakakapagod, parang paulit-ulit na lang yung ginagawa ko. Doon pa lang sa first 3 seconds ng pagkagising mo, yun na yung pumasok sa isip mo, alam mo ba, natatamarin ka na talagang bumangon. Diba? Parang wala na yung energy mo na hindi ka pa nga bumabangon, ubos ka na agad. Kasi yung unang pumasok sa puso, sa isip mo, is negative na agad. Kaya parang wala ka na agad ganang bumangon. Sabi nga sa kape, para kanino ka bumabangon. So pag inisip mo na stress, pagod, hindi mo na naman makikita si crush kasi wala siya, parang nawawalan ka na ng gana, tama-tama. Oh, nag-react. Nalalaman tuloy. Pag inisip mo na kulang pa rin yung sahod ko kahit anong trabaho ko eh. Di ba parang nawawalan ka na ng motivation sa puso mo kasi lagi pa rin kulang. Or negative na, pangunahan ka na ng negative. Kaya uunahin natin, disiplinahin ang ating isip. Okay, so first, ito po yung ating pinaka-main verse.
Okay? Ito ay napakahalaga, common siya, pero makikita natin na hihimay-himayin natin siya para talagang ating maunawaan. So, first verse natin. So, ayan. So, sabi niya sa Romans 12 verse 2. So, babasahin ko sa English, babasahin niyo sa Tagalog. So, sino po yung may mga Bible? Pakilabas po. At sabay-sabay nating babasahin mamaya. So, first, sa English, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. So, pinakauna po pala talaga para magkaroon ng, ano yung dito na word? Ano po ito? Transform. Bakit ka po ba nasa church? Unang tanong muna, bakit ka po ba nasa church? Magpagaling? Yan, magpagaling sa sugatang puso? Parang may hugot ka ba doon? Wala. Bakit ka po nasa church? Ilang years na tayo sa church? To serve, okay? Ano pa po? Ano pa po yung reason natin? Bakit tayo nasa church? Para mabago? Very good. Ano pa po? Ano yung purpose natin? Bakit tayo nasa church? Naku, nakakatakot yan. Pag wala tayong purpose, bakit tayo nandito? Yan, para papurihan, di ba? Ang Panginoon, para makilala ang Diyos, para magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Yun yung pinaka-main. Bakit tayo nandito? Diba? Para magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, para makilala natin siya. At dahil doon, tayo ay mababago. Yun yung purpose nun. Pero ang way para tayo ay mabago, unang-una, ay yung mind. Yung mind, by renewing of your mind. Kasi, sabi niya nga, okay, first muna tayo So, yun yung pinaka-main verse natin. Diyan tayo mostly iikot. So, pa-next po ako. Ayan. Akala ko kung asan yung nag-ooperate. Okay. So, una, sabi nila, bago natin subukan yung isang produkto, kailangan alam natin bakit siya importante. For example, nagde-demo ako dito ng beauty products. Tapos ako hindi hindi maganda. Diba? Maniniwala ba kayo or hindi? Depende kung mananakot ako, no? Pero, sabi nga, para maintindihan mo or gawin mo yung isang bagay, kailangan alam mo kung para saan siya at kung bakit siya mahalaga. So, una, yung importance ng disciplined mind, una, para tayo ay maging grateful. So, unang G natin is gratefulness. Alam niyo ba na maraming tao ngayon ang nagsa-self-pity? Ano yung self-pity? Lagi na lang akong kawawa. Lagi na lang akong mag-isa. Ako na lang lagi ang talunan. Ako na lang ang mahirap. Bakit ganito? Bakit ganyan? Ako na lang lahat. Ginawa ko naman lahat. Kulang pa rin. Diba? Ginawa ko naman. Nag-walling ka pa ng bonggang-bongga. Ginawa ko naman ang lahat. Diba? Napapansin niyo ba sa mga posts sa Facebook? Diba? Parang laging sawi. Parang laging kawawa. Parang laging iniiwan. Parang laging nasasaktan. Yung mga ganong pakiramdam, yes, lahat tayo nakakaramdam nun. Pero yung i-manifest mo siya sa buhay mo, desisyon natin yun. Yung i-speak mo pa siya, palakasin mo pa yung ganong pakiramdam, desisyon natin yun. Kawawang-kawawa ako. Diba? Yung self-pity, yung parang akala mo ikaw na lang yung laging binagsakan ng langit at lupa. Tandaan natin,
lahat ng tao may problema. Pero hindi lahat ng tao, 'di ba, ay ganun mag-handle ng problem. Kasi merong iba dyan na mas mabibigat pa yung problem nila pero kaya nilang sumaya. At kaya nilang sumayaw. Pero may mga iba na ang liit pa lang ng problema, akala mo hindi na makabangon, 'di ba? So, unang-unang discipline ng mind natin is pag grateful ka. Kasi lagi mong nakikita yung magaganda. Tingin nga sa tabi. Kung may maganda dyan sa tabi. Diba? Kung gagamitin mo lang yung utak mo para isipin kung ano yung mga bagay na mas maganda, hindi mo kakaawaan yung sarili mo. Hindi ka magmumukhang kawawa. Pero the moment na lagi mong minamanifest, sinasabi sarili mo na yung mga negative sa sarili mo, hindi ko kaya, ang ko naman, 'di ba? Parang yung lahat ng mga negativity sa'yo, lahat ng limitations mo, actually alam na ng enemy yon. And alam din ni Lord yon. Pero kahit na ganon, tinetreasure tayo ni Lord. Diba? So, huwag nating kahawaan. Yung discipline sa mind, it will make you grateful. Diba? And yung mga ungrateful, yung mga reklamador, reklamo dito, reklamo doon, reklamo sa bawat sulok ng mundo. Lagi namang may pangit, pero tandaan mo, lagi ding may maganda. And most of the time, kung may pangit, may mga times kasi na may itinuturo sa atin si Lord. 'Di ba? So, kahit na, nung naalala ko before sa City Hall, pumunta ako. Yun nga, sabi ko talaga na may pagkakataon talaga tayong magreklamo eh. Alam mo yun, pwede tayong magreklamo. Bakit ganito si ganyan? Ang pangit ni ganito. Ang ano na ugali niya. Kulang na naman yung ganito. Wala na naman kaming bigas, butas na naman yung bulsa ko. Parang ang dami nating dahilan lagi para magreklamo. Tapos sinabi ko, sige, pag nagreklamo ka, naalala mo yung mga Israelites? Bakit sila hindi nakapunta sa promised land? Puro reklamo. Kaya may mga times na hindi tayo nakakarating sa pinapangako ni Lord kasi puro tayo reklamo. Kasi si Lord, ayaw niya ng reklamador. Kasi behind the scene, sinasabi mo sa Kanya, Lord, hindi ka talaga magaling. Kasi ang daming pangit, ang dami kong nakikita, ang dami kong napupuna. Pero hindi dapat ganun eh. So, sabi dito, lagi ka nagpo-focus sa bad things. Pero sabi nga sa Philippians 4 verse 6, do not be anxious about anything. But in every situation, sa bawat nangyayari sa'yo, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. So wag tayong laging magreklamo. Pwede mo namang sabihin sa tatay mo kung ano yung pangangailangan mo. And si Lord, hindi naman siya bulag at hindi rin siya bingi. Alam mo, nakakatuwang maglakad sa biyaya ng Diyos. Alam mo yung hindi ka naman nipo babies, 'di ba? Na withdraw dito, withdraw doon, kain dito, kain doon, shopping dito. Pero nakikita mo yung grasya, yung puro libre sa'yo ni Lord. Mas the best yung ganon. Kasi mas dalisay yung pinagkukunan nun. Hindi galing sa masama, hindi galing sa kurakot. Kaya, focus on good things, diba? Hindi dun sa bad things, kaya tayo nagrereklamo. So, and the peace of God will transcend all understanding. So, dito, sinasabi lang naman niya na piliin mo kung ano yung pagpo-focusan mo. Diba? Merong story ng airplane. Sabi doon, ang liit-liit naman ng eroplano na yan.
Diba? Ay, hindi ko. Wala akong sinabi yung eroplano ang sabi ko. Dito lang ako sa part na to nakaturo. Yan. Pero nung nakita niya ng malapitan, anong sabi niya? Ang laki pala. Ang laki pala ng eroplano. Pwede pala akong mamasyal sa loob na eroplano. Ano yung difference? Yung layo. Kasi pag malayo ka kay Lord, makikita mong maliit siya. Makikita mo na mahina. Makikita mo na parang walang nangyayari. Pero pag malapit ka kay Lord, makikita mo yung grabeng kaya niyang gawin sa buhay mo. So, sinong may mali? Diba? Sabi ko nga, which is this week, sinabi ko kay Lord yon. Lord, pag ako nang hina, napagod, sumuko ng lamig, hindi mo kasalanan yon. Kasalanan ko yun. Kasi you are always available. You are always there. Minsan tayo lang yung naglalakwatsa sa tabi-tabi. Sino yung mahilig maglakwatsa? Papunta sa busay? Sa busay. Okay. So next po. So una, yung discipline ng mind natin, it will make you grateful. 'Di ba? Hindi ka lagi magrereklamo. Kaya bansinin mo yung mga taong walang disiplina sa isip, reklamador. Kaya kung ikaw ay matino at matured na Christian, yung pagrereklamo, makikita, sabi nga 'di ba? Makikita sa bibig ang laman ng puso, ang laman ng isip. Kaya kung puro ka reklamo, puro hanap ng wala, good luck sa'yo. Diba? Kasi lagi talagang merong para magreklamo, pero nasa sa atin kung paano tayo mag-work. Kung paano natin siya i-handle. Diba nga, if hindi mo kayang pigilan ng ulan, baka pwede mo siyang sayawan. Mag-enjoy ka muna. Try mong tanggalin yung stress sa puso mo. Mas gagaan yung buhay mo. Sabi sa Bible, ang laging nakasimangot, yun yung ng buto natin. Yung kasalanan, yung pagrereklamo, yun yung nagpapasama ng katawan natin. So next, ang disciplined mind, ang magagawa niyan sa atin ay greatness. Una, grateful ka sa lahat ng mangyayari pa rin sa'yo. Kasi alam mo na lahat ng bagay ay may purpose. Pangalawa, greatness. Yung truth, yung identity, yung destiny mo. So, pag may disciplined mind ka, alam mo yung katotohanan. Hindi ka mabubudol ni naman. Kahit sabihin sa'yo ng enemy na wala kang kwenta, hindi mo kaya, mahirap ka, kahit sabihin sa'yo ng enemy na hindi ka makakabangon sa kasalanan mo at hindi ka makakalaya dito, alam mo yung truth eh. Diba? Sabi nga sa 1 John verse 1 to 9, ang sabi niya doon, about yung sa forgiveness ni Lord. Yeah, 1 John 1:9, diba? Sabi doon, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, sa Tagalog kasi yung akin, siya ay tapat at mabuti, patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin sa ating mga karumihan. Kung alam mo yung truth na yon, alam mo na pag tinanggap mo si Lord, patatawarin ka niya. Hindi ka na pwedeng ikulong ng kaaway sa kasalanan mo. Pag bayad ka na. Pag nilinis ka na, nilinis ka na. Eto, 1 John 1:12, child of God. Anak na ako ng Diyos. Pag sinabi sa'yo ng demonyo, hindi ka anak ng Diyos. Sabihin mo sa kanya, nagbabasa ka ba ng Bible? Anong sabi sa 1 John 1:12? Diba? Kung sino ang tumanggap sa Panginoon, siya ay tinuturing na anak ng Diyos. Kaya sabihin mo kay Satanas, nagbabasa ka ba?
tinanggap ko na ang Diyos, kaya ako ay tinuturing na anak ng Diyos. Diba? Sa 1 Corinthians 5:19, pag sinasabi ng enemy na, wala, ganyan ka pa rin, di ka nagbabago. Wala ka ng pag-asang magbago. Sabihin mo sa kanya tong verse na to, I am a new creation. The old has gone, the new has come. So greatness, yung dating ikaw na talunan, yung dating ikaw na pinagtutulungan, at laging iniiwan, yung dating ikaw na nasa kabilang-tabi lang, nasa tabi-tabi, bibigyan ka ng bagong identity ni Lord. So, sabi niya, 'di ba? Ito yung mga truths na dapat alam natin, 'di ba? Sabi ng iba, pag nalulungkot ka, kawawa ka naman. Pero ang sabi sa Bible, blessed are those who mourn. 'Di ba? Kung nabibigatan ka sa pinagdadaanan mo, kung feeling mo walang nakakaintindi sa'yo, mapalad ka daw. Kasi, ano doon? Anong sabi sa Mateo? Blessed those who mourn. Bakit? Yung mga umiiyak, yung mga nagdadalamhati. Bakit? Bakit sila? Yan. Because, yan, sabi niya dito, pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Akala mo, diba, nag-iisa ka, yun pa yung opportunity para paligayahin at pasayahin ka, aliwin ka ng Diyos, para i-comfort ka niya. So kung alam mo yon, magiging grateful ka and magbabalik yung lakas mo sa dati. Last, yan, may mga promises pa dito si Lord. Pag sinasabi ng enemy, hindi mo kaya, I can do all things. Pag sinabi sa'yo ng enemy, talunan ka, I am more than conqueror. Pag sinabi sa'yo ng enemy, hindi, ang laki na ng kasalanan mo, nalayo ka na sa Panginoon. Ang sabi sa Romans 8 verse 38. Pakibasa po. Romans 8 verse 38. Sabi niya, wala nang magagawa sa'yo. Malayo ka na sa Panginoon. Separated ka na sa ama mo. Ang sabi nito, yan. Okay, 38. Sabi, ayun pala, okay. Sorry, 4 na yung mata. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So pag sinabi ng Diyos, ng enemy sa'yo na wala nang nagmamahal sa'yo, ibalik mo sa kanya tong verse na to. Oy, nakarelate daw si kuya. May nagmamahal sa'yo, ang dami nagmamahal sa'yo, ang dami mo ngang apo dyan eh. Apo, diba? Meron kang ipangbabato sa enemy. Kaya, pag meron kang pambato, katulad ni David, malaki man si Goliath, pero dahil meron siyang bato, malaking pananampalataya, anong nagawa niya kay Goliath? Napabagsak niya. Gaano man kalaki yung mga gumugulo sa isip mo? Sino yung mga kananayan dito? Taas ang paa. Oh. Diba? Sino yung mga estudyante dito? Diba na ang daming project? Hindi na natapos. Project dito, project dito, project. Pero sabi, kahit gaano daw kalaki yung higante sa harap natin, basta meron tayong Panginoon, kaya natin yung malagpasan.
Doon nag-i-start yung greatness mo. Hindi sa sarili mong lakas. Sabi sa Bible, di ba? Ang tagumpay ay hindi sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa aking tulong lamang. Yun yung greatness na gustong makangkin mo ng Panginoon, di ba? Binibigay sa atin yun ng libre ng Diyos. Sinong gustong maging malakas? Sinong gustong maging mahina? Walang gana. Na mas maano pa sa gulay, lantang gulay. Sino yung pagod ng maging mahina? Sino ang gustong maging malakas? Yan. Malakas sa pamamagitan ng katotohanan na galing sa Diyos, yung identity mo bilang ikaw na anak ng Diyos, at yung character ng Panginoon. Doon nanggagaling yung kalakasan natin. So we are great! Sabihin mo nga sa katabi mo, I am great. Malaki ka na ngayon. Malaki ka na ngayon. Hindi ka na maliit. Kasi merong malaking Diyos na nagmamahal sa'yo. Dakila. Dakila. Dakila ka na ngayon. Kasi gusto ko malaki. Parang dito banda yun, malaki. Yeah. Malaki, dakila ka na. Malaki ka na. Yung edad lang. O, hindi ako yung nagsabi nun, ha? Sa'yo nang galing. Ayaw. So, dakila ka na. I mean, hindi dahil sa sarili mong kakayanan, kundi dahil meron nagmamahal sa'yo. May nagmamahal sa'yo na may-ari ng mundo. Napapanood niyo ba yung Nipo Babies? Pag nakakapanood ako nun, sabi ko, pero sumagi lang naman, gumanon lang sa isip ko. Sabi ko, grabe yung daddy daw nila parang ATM, di ba? Hi daddy, ganun lang sila. Pero naisip ko nung time na yon, mas dakila ako. Kasi yung daddy ko, kahit kailan, hindi niya kailangang mangurakot para maibigay kung ano yung pangangailangan ko. Kasi si Lord, higit siya sa lahat. Kung sa kanila pera lang yung kayang ibigay sa kanila ng mga tatay nila, bahay lang, kotse lang, paano pa yung tatay ko? Kaya niyang ibigay ang lahat. Hindi lang yung mga material na bagay, kundi higit pa doon. Yung mga bagay na hindi nasisira, hindi naluluma, hindi kailanman mawawala. Di ba? May hangganan yung kanila eh. May hangganan yung kanila. Pero yung kayang ibigay sa atin ng tatay natin, mas dakila. Kaya i-claim mo nga sa sarili mo ngayon, I am great. Because my dad is great. He is great. He is awesome God. He is magnificent. He is Lord of Lords and King of Kings. Kaya kung meron ka mga pagkukulang na nagawa in the past, isipin mo, pinatawad ka na ng Diyos. Kung merong mga pinagdadaanan ka ngayon, isipin mo, malaki ang Diyos mo. Diba? And you will come back. Natauhan ako doon saglit. Ilang taon akong inalipusta ng kaaway babalik na ako. Kasi ito yung totoong ako. Kasi minahal ako ng tatay ko. So palakpakan nga muna natin si Lord. God is great! Nabago na. Nabago na. Okay? Next po. So you are great. And we are great sa Panginoon. So next, pangatlo po natin. A disciplined mind will lead you to godliness. Hindi ka na pasuray-suray between masama, mabuti, masama, mabuti. Kasi hindi nga daw sakang ang isang Kristiyano. So sabi,
pag disiplinado yung isip mo, yung utak mo, syempre, ililid ka nun sa makatuwirang buhay. Diba? Ililid ka nun sa dalisay, sa perpektong plano ng Diyos. Kung disiplinado yung utak mo. Pero kung hahayaan mo na puro basura, yung magiging laman ng utak mo, ano sa tingin mo yung mangyayari sa buhay mo? Minsan kasi, di ba, kailangan nating i-analyze yung sarili natin. Ano ba yung mga pinapasok ko sa utak ko? Puro fake. Tignan nyo ha, sino yung mahilig manood ng TikTok? Na sumasayaw-sayaw yung mga babae or mga ganon. Basta, alam niya na yon. Tignan nyo, meron silang bunga. May mga TikTok sila, may mga sayaw din sila. Kasi, yun yung lagi nilang kinakain. Yun yung lagi nilang pinapanood. Kaya, yun yung nagiging sila. Pero kung papanoorin mo, lagi mga K-pop or ano pa bang mga paborito nyo? Yung andyan naman ako dito. Ano yung mga paborito nyo? Labubu? Labubu dolls? Yun ba yun? Robla. Kung ano pa man. Kung ano yung mga lagi nyong ginagawa. Yun ay nagiging kayo. Tignan, example na lang natin si brother. Since nasa harap siya at kitang-kita ko na seryoso siya. Brother, gaano ka kadalas mag-training? Training, tama di ba ang tawag doon? Mag-training po. Ha? Wala kang boses. Sige, papahiram ko muna yung boses ko sa'yo. Sige, ano na lang, sign language mo, 10, 100. Di ba, madalas kayo mag-training? Kasi may time nakachat ko siya madaling araw eh. Sabi niya, mag-exercise muna ako. Tama, di ba? So, mag-exercise muna ako. Imaginein mo, sundalo na siya. Hindi siya training ha. Hindi siya trainee. Sundalo na siya, lihiti mo, lumalaban na. Pero hanggang ngayon, nag-exercise pa. Paano kaya ang isang Kristiyano na nakakilala na sa Panginoon, pero humintong mag-exercise ng utak, mag-exercise ng puso, mag-exercise ng spiritual? Diba? Manghihina pa rin siya. So, disciplined mind will lead you is the result of a disciplined mind. So, godliness. So, next po, tingnan natin kung ano pa yung ituturo sa atin ang disciplined mind. Yan. So, yung pinaka-main verse natin. Siyempre, pag disiplinado yung utak mo, malalaman mo ang totoo, ang perpekto, yung the best na plano para sa iyo ni Lord. Kasi pag ang daming naririnig mong boses, hindi mo na alam kung ano yung susundin mo. Tama. Kaya may mga times talaga, pag may battles ako, hindi ako gano'n na saka na pagtapos na. Kasi gusto ko pure yung maririnig ko kay Lord. Kaya, yung main verse natin, yung renewing of your mind, dun mo lang malalaman yung perfect will ni Lord. Kaya napaka-importante na makipag-usap ng tahimik sa Panginoon. Kasi pag ang daming maingay, katulad ko, kung maingay ako lagi, paano kayo makakapag-concentrate kung gusto niyo mag-concentrate? Tama, di ba? So, Matthew 6:33, yan, God first, dapat yan. So, steps to have a disciplined mind. So, eto na po, steps lang tayo, mabilis na lang to. Unang-una, syempre, devotion. May mga gumanito. May mga gumanon. O yan, di naman ako yung May gumanon lang. Sino kaya yun? So una, devotion. Kasi, though sa umpisa, akala natin is pwede natin siyang lagpasan. Pero darating yung panahon na ibabalik ka ni Lord doon. Kasi,
ito yung dapat talagang una. Devotion. Meditate. Joshua 1:8, sabi niya, huwag mong kaliligtaan ng basahin ang aklat ng kautusan. Pag nilay-nilayan mo ito araw at gabi upang masunod mo ang lahat ng nakasaad doon, sa gayon, magiging masagana ang iyong pamumuhay. So nandun pala sa araw-araw mong pagbabasa, sa gabi at sa araw, ano yung result? Magiging masagana ang iyong pamumuhay. Kaya balik tayo dun sa reklamador. Alam niyo ba yung reklamador? Hindi yan nagde-devotion. Pasensyahan po tayo Yung mga balat sibuyas, yung mga hanggang ngayon hindi nagbabago, yung mga masyado pa rin ganun sa Panginoon, tignan natin yung notebook niyan. Malalaman ang totoo. So, bigyan natin. Buti may notebook. Kung may notebook, di ba? So, gawin natin siyang lifestyle. Kasi, hindi tayo robot Meron tayong puso. At tandaan natin, ang puso madaling madaya, madaling manghina, madaling mapagod. Kaya kailangan, madaling matukso. Kaya kailangan lagi niya ng pagkain. Kailangan lagi ng puso natin, ng isip natin ng pagkain. At ano yung pagkain na yon? Salita ng Diyos. Next po, devotion Pag ang puso, madaling matukso, baka walang devotion. Pangalawa, practice. So, una, ang clue ko niyan, di ba yung una, yung tatlong G natin, gratefulness, greatness, godliness. G na G talaga siya. Gandang-gandang sa sarili. Di ba? Yung steps naman natin, madali lang din siyang tandaan. PDF. Sino yung mga estudyante? PDF. Sabihin nyo nga, PDF. 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 Hindi PDA. Alam niyo yung PDA? Personal. Ano yung PDA? Public Display of Affection. So, ang kailangan natin ay PDF. Ibig sabihin, PDF sa school is parang pag-aaral, file. 'Di ba? So, kailangan, para magkaroon tayo ng matinong pag-iisip, kailangan natin mag-aral din. Kailangan, di ba sa pag-aaral, hindi pwedeng present ka ngayon, bukas absent. Present ka ngayon, bukas absent. Kailangan, teachers, tuloy. So, P, practice. So, whatever you practice, you become. So, kung ano yung pinapractice mo, ikaw yun. Pinapractice mong mangopya, anong tawag sa'yo? Uy, bakit may mga, pang cheater yung sinasabi ko pangongopya yun, iba yung sa relasyon. Bakit may mga nag-react na cheater, ibig sabihin pangongopya. Iba yung cheater na sa relasyon, okay? So, una, yun pa lang Pag nangongopya ka, ikaw ay nangongopya. Diba? So, kung ano yung pinapractice mo araw-araw, yun ang nagiging ikaw. So, kung pinapractice mo, lagi yung mga makamundong bagay, huwag kang magtaka kung ang laman ng puso mo at isip mo ay depression, takot, insecurities. Kaya nga ayoko na magbukas ng Facebook na yung mag-scroll. Kasi nakikita ko bakit ganun? Parang malito. Kasi diba, parang
makikita mo na yung mga highlights nila, yung magagandang mga nangyayari sa ibang tao. Kaya minsan, ang nangyayari sa'yo, na-insecure ka. Pero ang totoo, punong-puno ka lang talaga kasi yung oras mo, yung attention mo, nandun na sa bagay na yun. Kaya napupuno ka ng insecurities. Napupuno ka ng takot. Napupuno ka ng alalahanin. Ng yung parang ang daming pumipigil sa'yo kasi punong-puno ka na ng mundo. Kaya this week, nag-pause din talaga ako kasi kinailangan ko. Though hindi man tayo sobrang perfect, diba? May mga times talaga na eto yung gusto nating gawin, tapos minsan tayo, pero i-try pa rin natin. Sikapin pa rin natin kasi si Lord din naman yung tutulong sa atin. Alam mo yung matatawa ka na lang kasi isipin mo, hindi ko naman to kayang gawin sa sarili. Kumbaga kung ako lang, diba? Kailangan mo lang talagang mag-show up kay Lord. Kahit broken ka, kahit na masama yung loob mo, kahit na minsan natatakot ka, naguguluhan ka, magpakita ka pa rin sa Panginoon. Mag-devotion ka pa rin. Kasi doon naman niya tayo tutulungan. So, practice. I-practice mo muna yung pagde-devotion. I-practice mo yung pag-worship. I-practice mo. Alam mo, kaya ako natutuwa na work from home na ako Kasi hindi ko na kailangan marinig yung mga kantahan nila sa work. Yun talaga, isa din yun. Sasabi ko, Lord, hindi ko kaya ata na Kasi dati sa Jacob Cakes, ako lang kasi yung tao sa office. So, pwede ako magpatugtog kung ano yung gusto kong patugtugin. Pero nang nandun ako sa call center, lahat ng gusto nilang patugtugin, sila yung may hawak Pero salamat dahil nasa work from home na ako ang nasusunod. Kaya lagi ako isang kanta lang sa buong isang linggo. Okay na sa akin yun. Paulit-ulit lang siya kasi kailangan kong ipasok yun sa puso ko, sa isip ko. So practice. Last po. Ito na tayo sa last. Feed. Ano ibig sabihin ng feed? Ano yun? You master what you teach. Wait lang, Lord. Didisiplinahin ko yung utak ko, pero bakit kailangan kong magpakain? Kasi, pag nagtuturo ka sa iba, mas na-memorize mo yung pinag-aaralan mo. Sino yung mga nagtuturo sa iba? Si Sis Nora, grabe yung ganun niya, Oo nga, no? Mas na-memorize ko, mas na isa sa puso? Mas na isa sa utak ko, 'di ba? At mas na isa sa puso ko yung bagay pag itinuturo ko. Kaya, yun din, isa din siya sa steps para magkaroon ka ng disciplined mind. Turay mo magturo kahit sa isang tao lang. Challenge to sa atin. Try mong magturo kahit sa isang tao lang. Kahit sa pinakamalapit mong kaibigan or kahit sa bata, ituro mo lang si Jesus. Tignan mo, yung mga nababasa mo sa Bible, mas matatandaan mo siya at mas masasabuhay mo pag itinuturo mo siya sa iba. So, sige, steps na tayo. Doon muna tayo sa tatlong importance ng disciplined mind. Una, gratefulness. Punong-puno ka pa rin ng kagalakan, ng kapayapaan, kahit sa magulong mundo. Kasi yung mundo, hindi natin yan kontrolado. Tama. Hindi ka naman sinipo babies Diba? Hindi mo kontrolado ang mundo. Pero, pwede mong kontrolin yung magiging response mo. Pwede ka pa rin maging masaya kahit wala siya. Hoy! Pwede ka pa rin daw maging masaya kahit wala siya. Hindi. Pwede ka pa rin maging masaya kahit maraming problema. Yan. Kasi si Lord ang iyong kasama. Next, greatness. Diba? Mapalad ka, may nagmamahal sa'yo. Mapalad ka
Kasi merong siya na kahit anong mangyari, hindi tayo susukuan at hindi tayo iiwan. So doon nagmumula yung greatness sa puso mo. And last, godliness. 'Di ba? Yung disciplined mind, dahil walang basura, dire-diretso ang pagpapala. Anong gusto niyo? Pagpapala, pagpapalo. So, anong kailangan nating gawin? Disiplinahin ang utak. Huwag puro inggit, huwag puro galit, huwag puro sama ng loob. Huwag yung mga pangit yung tignan. Tignan kung ano yung pwede mong gawin sa sitwasyon na yun. And yun po, yung steps natin. Una, devotion. Next, practice. And last, feed. Magpakain ka din. Huwag ikaw yung laging kumakain. Tama, tama. Magpakain ka din. Kasi the more you give, the more you receive. So palakpakan po muna natin si Lord sa ating Word of God ngayon. So tayo po ay panandaliang sarilinin muna kay Lord. Isipin natin yung mga bagay na nasa utak natin. Yung mga bagay at paniniwala na inalagaan pa natin sa puso natin, sa isip natin. Ano po ba yung mga inalagaan natin? Hindi ko kaya. Ganito lang ako. Hindi ako katulad niya. Hindi ako katulad niya. Kapalit-palit ba ako? So yung mga bagay na hindi galing sa Panginoon. Lahat ng mga thoughts, lahat ng mga bagay. Sabi nga, whatever na buhay mo ngayon, yun ay dahil sa kung ano ang pinapaniwalaan mo ngayon. So kung naghihirap ka, maaring yung isip mo kasi ay kailangan pa ng pagbabago. Kung pakiramdam mo nag-iisa ka, ang kailangan mong disiplinahin ay ang ating isip. Dahil hindi yun totoo. Kung pakiramdam mo, wala kang talento, parang ikaw na lang sa buong mundo yung walang talento, nagkakamali ka. Kasi maraming binigay sa'yo si Lord na hindi mo palang nadidiscover kasi nakatingin ka lagi sa galing at talento ng iba. Huwag kayo mag-alala. Ako din before, sinabi ko yun kay Lord. Lord, okay lang. Hindi nila napansin, hindi ako kawalan sa kanila kasi ganito lang ako. Yun yung belief ko noon. Sabi ko, Lord, hindi ako kawalan sa kanila kasi ganito lang ako. Hindi ako katulad ni ganito na maraming talento. Hindi ako katulad ni ganito na kamahal-mahal. Kaya madali akong bitawan. Pero doon ako niyakap ni Lord at sinabi niya na, anak, hindi ka man ganito sa paningin nila. Mahal kita. At doon sa mga pagkakataon na si Lord lang yung kausap mo, si Lord lang yung nakakaintindi sa'yo, si Lord lang yung nagmamalasakit sa'yo, doon mo talaga totoong mararanasan yung pagmamahal ng Diyos. Ngayon, kung ano man yung mga bagay na pinapaniwalaan mo, mga bagay na kumukulong sa'yo, mga bagay
na nagiging dahilan para hindi ka makausad. Hindi mo magawa yung plano sa'yo ni Lord. Imbis na ganito ka na, pero dahil natatakot ka, nag-aalinlangan ka, lagi mong tinitignan yung kakayanan mo, God is telling you today na anak, ako naman yung tignan mo. Disiplinahin at turuan mo yung utak mo na sa akin naman ituon yung pansin. Hindi sa mga bagay dito sa mundong ito, hindi sa mga tao, hindi sa mga bagay na wala ka, kundi sa pagmamahal na kaya kong ibigay sa'yo. At sa mga bagay na kaya ko pang gawin sa buhay mo. Sinasabi sa'yo ng Diyos na kung susuko ka lang, kung hahayaan mo lang siya ang magpatakbo ng buhay mo, kung hahayaan mo lang na si Lord, yung gumabay sa'yo, yung sumama sa'yo, katulad ng isang kaibigan, tuturuan ka niya, gagabayan ka na, you will be great. You will not just alone. Hindi ka nag-iisa, hindi ka pinabayaan, hindi ka kinalimutan. Mahal na mahal ka pa rin niya sa kabila ng lahat. So disiplinahin mo yung utak mo na paniwalaan ang totoo kesa paniwalaan yung sinasabi sa'yo ng kaaway mo. Kasi wala naman niyang ibang gagawin kundi pabagsakin ka. Pero ang Diyos ang laging tutulong at tutulong sa'yo. Sabi nga, praise the Lord, O my soul, and forget not His benefits. Diba, huwag mong kalimutan yung mga benepisyo na binigay sa'yo ng Diyos. Yung kaligtasan na binigay niya sa'yo ng libre. Na yung ibang tao wala nun, kinakainggitan mo sila, pero sila wala pa silang Panginoon. Ikaw meron. Yung ibang tao na tinitingala mo, hindi pa nila kilala si Lord, pero ikaw meron ka ng nasisimulan kay God. Magpatuloy ka lang, and you will become great. Hindi ka talunan, hindi ka buntot, ikaw ay head. Ikaw ay pinuno. Ikaw ay may kayamanan na wala ang mundo. At yun ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya wag mong maliitin yung sarili mo, wag mong tignan na parang wala kang kakampi, na walang nakakaintindi. Si Lord laging nandyan para sa'yo. Disiplinahin mo yung utak mo na maniwala sa kung ano ang totoo. Dahil ang totoo, dahil na mahal ka ng Diyos. Sino man sa atin ngayon, yung gustong papasukin ng Panginoon sa buhay niya, yung sawang-sawa ng maglakad mag-isa, yung pagod ng magbitbit ng sarili niyang mga dalahin, yung pagod ng maglakad sa kasalanan at sa maruming mundo na ito, nawa, buksan mo yung puso mo at kausapin mo ang Diyos at sabihin mo ito, Panginoon, alam ko, kitang-kita mo lahat ng kapalpakan ko, lahat ng kasalanan ko, lahat ng karumihan ko. Pero ngayon, God, Ikaw yung gusto kong pumasok sa puso ko, pumasok sa isip ko, pumasok sa kaluluwa ko, at gawin mong tahanan ito. Hindi na ako pagmamay-ari ng mundo. Ako ay pagmamay-ari ng may-ari ng mundo. Lord, sinusuko ko sa iyo ang buhay ko. Basagin mo ako. Gamitin mo ako. Turuan mo ako maging katulad mo. Salamat, Panginoon, sa dakilang pagmamahal mo na bumabago sa buhay ko. Hallelujah.
salamat, Panginoon. Nawa sa oras na ito, nabuksan ang aming puso't isipan na ikaw ang dapat magmay-ari ng aming puso at isipan. We will love you with all our heart, with all our mind, with all our soul, with all our strength, Panginoon. Lahat ng ito ay magmamahal sa'yo. Kasi ikaw lang din yung nagmahal ng totoo sa katulad namin. Salamat, O Diyos. Sa'yo ang papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Napakaganda ng ating topic ngayon, no? Discipline mind. Ngayon, alam na natin kung paano madidisiplina ang ating isipan. Sabi nga sa kasabihan na may utak ka nga pero hindi ka naman nag-iisip. Hindi tayo nakakapag-isip kasi hindi natin alam kung paano disiplinahin ang ating isipan. Ngayon naman po, dumako naman po tayo sa ating bread breaking na kung saan nagpapaalala kung paano tayo minahal ng ating Panginoon. Na ihahatid po sa atin ni Pastora Maricel Diniega. Sige, salamat sa magandang mensahe ng Diyos. Dumako naman tayo sa pag-alala sa sakripisyo, napakalaking sakripisyo na ginawa ni Jesus para sa ating lahat. So, kapag tayo kinakandak ito, inaalala natin yung pagbibigay niya ng buhay para sa atin. So, ano po ba yung bread breaking? So, yung bread breaking po ay powerful reminder and assurance of Christ's victory and hence our victory over death. Ito ay makapangyarihang paalala ng tagumpay ni Jesus sa kamatayan at ng tagumpay din natin sa kamatayan. Dahil ngayon meron na tayong buhay na walang hanggan. So ito ay isa rin sa mga inutos niyang gawin ng mga disipulo niya bago siya humarap sa lahat ng pasakit at kamatayan sa krus. So, utos din pala to, no? Hindi lang powerful na reminder sa atin na napagtagumpayan na natin ang kamatayan patungong buhay, kundi isa rin pala tong utos na dapat nating sundin bilang mga Kristiyano. So, sinasabi po dito na isa sa paalala bago tayo kumain ito, no? Mag-partake. Sinasabi sa 1 Corinthians 11:27, kaya nga ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So, ito po ay paalala na sa mga kakain po nito, yung mga nabaptize na po, at bago tayo kumain, kailangan nakapagsisi muna tayo at nakahingi ng tawad sa anumang mga nagawa nating kasalanan bago tayo tatanggap nito. Kasi hindi po pala ito basta pagkain at pag-inom lang. Ito po ay banal na gawain na magdudulot sa atin ng kapahamakan, karamdaman, kung hindi natin ito gagawin ng tama. At sabi sa 28, kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom sa kahatulan laban sa kanyang sarili. So, inaanyayahan ko po si Arman at si Kuya ang pangalan to? Si Brother Arnel, para po ipag-pray ang ating tinapay at ang ating inumin, no? So sige, hawakan niyo muna yung kuya, yung mga inumin. Yan. Yung tinapay. Yan. Tapos sa'yo, kuya, ay yung sa Siguro pamigay na muna, no? Pwede ba sa mga ushers ipamigay na para sabay-sabay maipag-pray nila, no? Mic check. Yeah, awitan po tayo ng worship team natin habang ipinamimigay.